subo. Mga ilang subo kaya yan. Maaga pala akong naligo dahil madami na agad customer sa baba. Kaya dali-dali na din akong nag-ayos. Siyempre, hindi ko nakakalimutan ng skincare sa lahat. Skincare is important sa katulad kong acne-prone skin. Lalo na hindi dapat makalimutan ng sunscreen to protect our face from the sun. After lahat ng ginawa kong mekos-mekos sa mukha, bumaba na din ako. Hindi ko ina-expect yung gantong tao pagbaba ko. Grabe yung iba sa labas nag-iintay talaga. Bukod pa yung mga tao sa loob ha. Nakakatuwa. Tutulungan ko na din sana si Dabe para mas mapabilis, kaso gumawa muna ako ng resibo para sa water station. Kailangan na kasing maningil para sa 2 offices na nakakontrata sa water station. After nun, dumating naman si nanay para magpa-Xerox. Bago ko nga ma-Xerox yung dala niya, may nagpa-Xerox din na madami, kaya yun muna yung inuna ko. Ang Xerox or photocopy pala namin ay 2 pesos lang sa short at 3 pesos lang sa long. Sa black and white yun ha. Kagandahan pa dito, clear copy na din to, kaya hindi kami mapapahiya sa inyo. Substance 20 din ang gamit namin papel. Nung wala na masyadong nagpapaserok, saka ko naman sinerox yung dala ni nanay. Kinagabihan pala nag-akit sa akin si Zara na mamalengke. Wala na din kasi kaming ulam para kinabukasan. Pero bago kami dumiretso sa palengke, nagpagas muna kami kay Blossom. Ang tagal din ng huling gas namin dito. Sobrang tipid kasi nitong gamitin, plus wala din naman kaming masyadong pinupuntahan. Minsan naman, kapag may lakad kami, nakamotor lang kami. Kaya malaking tipid din talaga sa expenses ng gasto. Dito pala kami namamalengke sa Talipapa sa May Isabang. Ang layo no? Well, kapag kasi ganitong gabi na, dito na kami dumediretso. Wala na kasi sa palengke masyadong tinda ng ganitong oras. Suki na pala kami sa tindahan na to. Halos same lang din kasi ang presyo ng tinda niya sa palengke. Tuwang-tuwa si Zara kasi meron silang tindang tuyo na paborito niya. Awan ba dyan? Pero ang gusto lang niyang tuyo yung bislad, ayaw ng iba. And every time pala na bumibili kami dito, laging may tawad. Tulad ngayon, 728 pesos dapat ang babayaran namin. Pero dahil sukay na daw kami, 720 pesos na lang. 728. Ito po. Gusto may 20 pesos ka na? 20. Thank you. Salamat po. O, sayang din yung 8, diba? Walang signage tong tindahan, pero makikita nyo naman si tita dito dahil lagi din siyang nagbabantay. So, madali nyo ding makikita yung store. Pagkatapos dito, nag-usap kami ni Zara na wag na muna magluto ng ulam.
Kasi dahil mapagod talagang maghapon. Hindi naman ako nagrereklamo, okay lang yung pagod, kaya lang pagsapit talaga ng gabi parang ang sarap na lang matulog. Kaya nag-decide kami ni Zara na bumili na lang ng ulam dito sa Pinky's Barbecue. Sa may kampo lang to, tabing highway, at talagang dinadayo. Bukod kasi sa kompleto yung mga ihaw-ihaw nila, masarap din yung sauce nila, lalo na yung mahalang. At syempre, mura. Habang nakasala nga yung order namin, ang dami na agad na nakapila na order. May mga nagda-dine-in din pala dito. At bago kami umuwi, hindi ko na talaga kinayanan ang gutom. Nagpatigil ako dito sa Siomayan sa may parke. Ang in-order ko yung Japanese siomai. In fairness, masarap naman yung Japanese siomai ni ate. Parang 25 pesos ang order, 4 pieces na yun. Hindi ko nga alam na nagvo-voice over na pala si Zara dito. Pangalawang subo. Mga ilang subo kaya yan. Nakakita pa lang kakilala niya. Oops, oops, oops. Oops, ayaw pa isubo. Pangatlong subo. Yay! Oh, meron pa isa. Dapat pala yun. Walang pa muna tubig. Baka nabubulunan ka. Apat. Ang sarap ng Japanese siomai. Ano gagawin natin? Bibilis ako dyan. Pagdating namin sa bahay, kumain lang kami at nag-ayos naman ako ng mga pinamalengke namin. Nilinis ko din pala tong lagayan ng sibuyas at bawang. Ngayon ko na lang napansin, nakagulo na pala. Alam nyo, sa Novo ko lang to nabili. Parang 45 pesos lang ang isa. And dapat talaga prutas ang ilalagay ko dito. Kaso malaki pala to para sa lamesa namin. Kaya ginawa ko na lang lagayan ng bawang, sibuyas at kung ano-ano pa. Kahit white yung kulay nito, plastic naman siya kaya madaling hugasan kapag nadumihan. Binabad ko na din pala tong dahon ng sili sa tubig for overnight para hindi malanta. Magluluto daw kasi si Zara bukas ng tinola. Anyway, eto na lang muna for today. Thank you for watching. See you again on my next one. Bye-bye!